Papasok na ba ako sa school? Yung baon ko, nasaan na? O anak, nandyan ka na pala. O ito pala yung baon mo, 1,000. Sana mag-enjoy ka anak ha. Tsaka ililibre mo yung mga classmate mo ng pagkain. Kasi malaki yung pera na ibibigay ko sa'yo. O sige na, ito na o. Sana mag-enjoy ka anak. Nay, papasok na rin po ako sa school. Yung baon ko rin po, di nyo pa rin po nabibigay. Yung baon pinagsasabi mo, walang baon na ibibigay ko sa'yo, no? Pasalamat ka, pinag-aaral pa kita, tapos ngayon manghihingi ka ng baon sa akin? Ano, kaswiniswerte? Eh ano po kasi Nay pagdating sa school namin, sa recess time, wala po akong mabibiling pagkain. Paano na po yun? Magugutom po ako, wala akong pambili. Eh anong paki ko sa'yo? Kahit gutomin ka pa sa school nyo, wala akong pakialam sa'yo. Kahit mamatay ka sa gutom. Ate, pwede ba tayo maghati na lang sa baon mo? Total malaki naman yung baon mo na binigay ni nanay eh. Tsaka magkapatid naman tayo. Pwede naman tayo maghati. Parang hating kapatid kung baga ate. Anong hating kapatid? Hindi na kita kapatid ah. Baka nakalimutan mo. Ampun ka lang. Hindi kita totoong kapatid no. Tsaka ako lang yung nag-iisang anak ni nanay. Hindi ka kasali doon, di ba? Wala akong pakialam sa'yo kahit gutomin ka sa school nyo. Kasi pera ko lang, no? Ate, nanay, maawa naman kayo sa akin. Wala akong baon. Kahit hindi ako tunay na anak, at saka hindi mo ako tunay na kapatid, ate, nagugutom rin ako. Tama na nga, Ampon. Masyado kang paawa. Hindi naman nakakaawa. Aalis na nga ako. Baka malate pa ako sa school. O, sige na ate. Mag-iingat ka sa school nyo ha. Baka malate ka pa doon. Tsaka ikaw, Ampon. Umalis ka na rin. Wala kang maaasahan sa akin na baon, no? Wala akong ibibigay sa'yo. Grabe naman kayo sa akin, Nay. Napakasakit yung magsalita. Parang hindi naman ako nakatulong sa inyo. Maalis na nga. Ano ba yan? Papasok ako sa school na walang baon. Tsaka nagugutom na ako. Di pa ako nakakain. Ito talaga si ate. Buti pa siya. May pera. Binigyan siya ni nanay. Hindi man lang ako hinatian. Ang daya-daya mo naman. Napakasalbahe mo ate. Ang swerte-swerte ko talaga kay nanay dahil binigyan ako ng pera. Tsaka ang laki-laki. Sobrang laki ng baon ko. Yes! Magpupusog talaga ako ng bangga-bangga sa recess time ko. At saka, makakabili ako ng maraming make-up. At igagala ko yung mga classmate ko sa mall. Papasok na ako! Saan kaya dito yung piso ko? Dito lang yung nahulog eh. Hala, si Betty ba yun? Parang si Betty nga. Parang ang lungkot-lungkot niya. Puntahan ko kaya, tanungin ko kung magkano kaya yung baon niya. Betty! O ano yun, princess? Oh, Betty, bakit ganyan yung mukha mo? Parang ang lungkot-lungkot. Huhulaan ko, Betty ah. Siguro wala kang baon oh. Kaya kang malungkot. Oy, mali ka, princess. May baon kaya ako. Malaki, binigay sa akin ni nanay. Alam kong wala kang baon. Meron! Uy, ano ka ba, princess? Huwag mo hawakan yung bulsa ko. Si Betty, nahihiya pa. Ayaw pa aminin na wala siyang baon. Tsaka, alam ko na kaya yung ugali ng nanay mo tsaka yung kapatid mo. Tinuturing ka nilang parang hindi ka pamilya. Ang sasama ng ugali nila, alam ko. Ang dami-dami mo na palang alam tungkol sa pamilya ko, princess. Oo na nga, aminin ko sa'yo, wala talaga akong baon. Hindi ako binigyan ni nanay. Hala, Betty, pasensya na kung naiyak ka ha. Tahan na, Betty, huwag ka nang umiyak. Tutulungan na lang kita para magkaroon ka ng pera para pagdating ng time na recess, may mabibili ka. O ito, Betty, may 200 ako. Kita mo? Ibibigay ko to sa'yo itong isa. Tsaka, huwag kang maingay kan mami ha, na binigyan kita ng pera. Hala, talaga, princess? Wow, ang bait-bait
mo naman, princess. Yes, sa wakas, hindi na ako magugutom. May pangbili na akong ice juice. Saka, fudgy bar. Hayaan mo na yung nanay mo. Masama kasi yung ugali. Thank you, ang bait-bait mo talaga, princess. Sana all, mabait yung mama. Binibigyan ng baon ako kasi yung nanay ko hindi ako binigyan. Thank you talaga, princess. Ang bait-bait mo talaga. Ikaw na talaga yung best friend ko. Sana talaga, princess, ikaw na lang yung naging totoo kong kapatid. Para maging mabait ka rin sa akin. Okay lang yan, Biti. Tsaka, best friend naman tayo eh. Best friend forever! Forever! O sige na nga, princess. Baka malilit pa tayo sa school. Magagalit yun si teacher. Tara na, pasok na tayo. Tatapusin ko na yung assignment ko para hindi ako papagalitan ni teacher sa school. Para wala na akong problemahin sa mga assignment ko. Kukunin ko na yung assignment ko sa loob ng bag para maka-answer na ako. Ito na yung assignment. Susulatan ko na to para meron na akong ipapasa kay ma'am para perfect yung score ko. 100 over 100. Hoy, ampon! Hi, ate, kayo pala. Anong ginagawa mo dyan? Di ba sabi ko sa'yo maglinis ka ng bahay? Habang wala pa si nanay? Baka pagdating ni nanay dito, pabagalitan na naman ako. Sandali lang po. Ba't di mo sinusunod yung mga inuutos ka sa'yo? Sa paglinis ng bahay, hindi ka naglilinis? Gawain mo yun, di ba? Ampun ka. Tinatapos ko pa po yung assignment ko kasi kailangan po ito ipasa bukas sabi ni teacher. Anong assignment? Mas importante pa ba yung assignment kaysa inuutos ko sa'yo? Hindi yan nakakatulong sa bahay. Unahin mo yung inuutos ko sa'yo na maglinis ka dito sa bahay. Gawain nyo ng mga ampon. Kaya wag mo unahin yung assignment. Opo, ate. Susundin ko po yung inuutos nyo sa akin. Maglilinis pa ako pagkatapos nito. Kailangan ko lang po talaga tapusin yung pinapagawa ni teacher na assignment ko para maging perfect po yung score ko para maipapakita ako kay nanay bukas. Aba, ayos ka. Hindi ka magiging perfect dyan sa ginagawa mong assignment kasi hindi ka naman matalino di ba? Bobo ka. Hindi magiging proud si nanay sa'yo. Kaya ako sa'yo, maglinis ka na dito sa bahay para pagdating ni nanay hindi magagalit sa'yo. Grabe naman kayo sa akin, ate, makapagsalita. Ang sakit-sakit. Dapat nga, turuan mo ako para magiging perfect ako, para maging proud rin si nanay sa akin. Kaya nga ako nagpupursige sa pag-aaral para magaling ako. Alam mo, ate, kahit ampon ako, hindi mautunay na kapatid at hindi ako tunay na anak ni nanay. Alam niyo, ginagalingan ko kaya sa pag-aaral para maging proud lang kayo sa akin. Ah, ganon. Pwes, akin na nga yan. Hindi yan bagay sa'yo, no? Kailangan tong punitin at sirain. Walang kwenta tong assignment mo. Hoy, ate, bakit mo kinuha yung papel ko? Mapunit na yung papel ko. Alam mo, ate, pinaghirapan ko yan Tapos sinira mo lang. Hindi pa naman ako natatapos sa assignment ko. Kailangan ko po yun ipasa kay ma'am. Tapos pinunit nyo lang po, ate. Napakasalbahin nyo. Aba, sumasagot-sagot ka pa sa akin Wala kang karapatan para sumagot sa akin, ampun ka. Tsaka deserve mo yan Deserve punitin yung assignment mo. Kasi hindi naman yan importante. Kailangan mo nang maglinis dito sa bahay. Sinasagot-sagot mo pa ako? Dapat sa'yo yan. Ay, wait, tsaka pala, linisin mo yung mga kalat mo dyan. Pati yung mga pinunit ko. Yung assignment ko, sira na. Yung mga sinulat ko dito, paano na ito ipapasa kay teacher? Baka hindi na ako makakakuha ng 100 na score. Pinaghirapan ko pa naman yung mga assignment ko. Tapos, pupunitin lang ni ate. Ay, deserve lang yun. Tama lang na ginawa ko kay Betty yun. Kasi, deserve naman niya talaga yun Ampun lang siya, tsaka
Hindi siya naglilinis dito sa bahay, hindi niya ako sinusunod, tsaka inaano niya pa ako, sinasagot-sagot pa. Kaya ayun, deserve niya mapunit yung mga answer niya. Wala na siyang mapapasa sa teacher niya. Kawawa niya siya. Deserve kawawa. Wala nang silbi to. Itatapon ko na lang to ngayon. Gagawa na lang ako ulit ng assignment para hindi ako pagalitan ni ma'am. Kailangan ko makagawa ulit. Kailangan ko magsulat. Ang haba-haba pa naman ang sinulat ko. Gusto ko isumbong kay nanay, pero mukhang hindi naman ako kakampihan ni nanay. Alam kong magkasabat sila ni ate, hindi nila ako kakampihan. Hindi nila ako kakampihan kasi ampon nga lang ako. Palibhasa, hindi nila ako tunay na anak. Parang baliwala lang ako sa kanila. Tama na yung iyak, hindi na ako magpapaapi. Kailangan kong magpupursige sa pag-aaral para makatapos ako. Para pag matapos ako, may papakita na ako sa kanilang maganda. Tapusin ko to ngayon para matapos na ako bukas. Sana hindi ako makita ni ate para hindi na niya ito mapupunit. Hay, sa wakas, nakakapagod pala maglaro kasama yung friends, no? Ngayon, uuwi na ako sa bahay kung nakapaglinis na ba si Bitty. Puntahan ko na nga sa bahay. Aba, si Bitty? Hindi niya pa rin ako sinusunod yung mga inutos ko sa kanya na maglinis siya ng bahay? Gumagawa na naman siya ng assignment? Hindi pa rin siya nag-aano sa akin kahit sinisira ko na yung mga assignment niya. Baka gusto niya sirain ko na naman yung assignment niya ngayon. Hindi talaga na sumusunod sa trabaho ko, ha? Ngayon kang manda ka. Nai-stress na ako sa'yo. Nasisira na yung make-up ko sa'yo, Bitty, ha? Humanda ka ngayon. Hi, Bitty! Hindi mo talaga ako sinusunod, ha? Ang tigas talaga ng utak mo. Ngayon ka! Ate! Aray, tama na, ate! Aray! Aray pa! Palagi nyo na lang ako inaapit. Grabe na kayo sa akin. Nandito na ako. Oh anak, nandyan ka na pala. Mabuting nakauwi ka na. Tsaka, ito, magluluto na ako para makakain ka na, anak. Talaga, Nay? Ano palang ulam natin? Siyempre, paglulutuan kita yung favorite mong ulam, yung fried chicken, anak. Wow, favorite ko talaga yun, Nay. The best ka talaga. Kapala, anak, may sasabihin ako sa'yo. Talaga, Nay? Ano yung ibibigay niyo sa akin? Excited na ako. Andito na rin po ako, Nay. Aba, ba't ka lang dumating? Anong oras na, oh? Yung ate mo kanina pa nakauwi. Ikaw ang tagal-tagal mo nakauwi. Ba't ang ngayon ka lang? Hay, nako, ayan na naman yung ampon. Late na naman nakauwi ng bahay. Pasensya na po, Nay, kung na-late pa ako sa pag-uwi. May ginawa lang po kasi kaming project sa school. Project sa school? Hindi ako naniniwala, no? Baka gumala lang kayo kasama ng friends mo. Hindi po kami gumala. Tsaka sobrang dami po talagang ginawa namin sa school. Sige na, hayaan niyo na. Huwag na kayong mag-away dyan. At saka ikaw, magbihis ka na doon para makakain na. Okay po, Nay. Magbibihis na po ako. Anak, di ba may sinabi ako sa'yo na may ibibigay ako? Tiana! Ito yung ibibigay ko sa'yo, anak. May bagong sandal ka na para may magagamit ka na sa school mo. Maganda ba? Wow, Nay! Ang ganda naman ng sandal na nabili nyo! Yes, finally! May magagamit na ako sa school namin! Wow, ang ganda-ganda, Nay! Mabuti naman, anak, at nagustuhan mo! At nagagandahan ka! O ito, anak, kukunin mo na para may magagamit ka na bukas! Wow, sa wakas! Wow, bait-bait niyo po talaga, Nay! Maraming salamat, Nay! May bagong shoes na ako! Finally, bukas! Meron ako magagamit sa school. Ang ganda-ganda talaga ng bagong sandal ko. Wow! Wow, ate! Ang ganda naman ng bagong shoes mo. Sino pong magbigay sa inyo yan, ate? Ang ganda-ganda ng shoes nyo, eh. Ampon, nandito ka na
naman? Sino pa ba nagbibigay sa akin ito? Walang iba kundi si nanay, no? Binilan ako ni nanay ng bagong shoes ko. Simula bukas, may magagamit na ako at may masusuot na ako sa school. Ikaw, wala. Maiinggit ka. Wow, ate. Ang ganda-ganda ng shoes mo. Tsaka hindi po ako naiinggit, ate. Sobrang saya ko kasi may bago ka ng shoes magagamit simula bukas. Masaya ako para sa'yo, ate. Masaya? Tama na ang pagpapanggap mo, Ampon. Alam ko namang hindi ka masaya, no? Tsaka, alam kong naiinggit ka kasi binilan ako ni nanay ng bagong shoes. Si ikaw, hindi ka binilhan. Kaya ngayon, mainggit ka. Tsaka kita-kita sa mata mo na naiinggit ka, Ampon. Tsaka pala, Ampon. Ano po yun, ate? Binabalaan kita, ha? Huwag na huwag mong gagalawin yung mga gamit ko dito sa bahay. Pati itong sandal ko, ha? Pag ito nawala, walang iba kundi ikaw. Opo, ate. Hindi ko naman yan nanakawin, eh. Buti naman nagkaintindihan tayo. Hanggang dyan ka lang, Ampon. Grabe naman si ate sa akin. Makasabi ng Ampon. Parang hindi naman niya ako kapamilya. Naging mabait naman ako sa kanya. Tsaka hindi naman ako ganun. Hindi ako salbahe. Manghihingi ako kay nanay. Baka mabibilhan niya rin ako ng sandal.